Praise God. Kasi, aga-ano muna ako. Kasi, nung sinabi sa akin ni Kuya na ako yung mag-share nitong Sunday. Friday pa yon nung gabi. Sinabi lang sa akin ni Kuya, kakatapos ko lang mag-share kila Tita Sally nun. Tapos, inisip ko, wala pa akong ano kaya i-share. Tapos, inisip ko, ako, search nga ako. Nag-search ako, tapos, sabi ko parang naman, pag nag-search ako. Tapos, hindi muna ako kumibo, wala akong ginawa. Humiga lang ako. Nagbasa-basa muna ako konti, tapos, humiga ako. Tapos yun, di na ako makatulog. Ang dami nang pumasok sa isip ko. Nag-meditate lang ako, tapos, nagulat ako, nabuo ko to ng gabi din, nung gabi din na yun, ng Friday. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi si Lord yung nagre-reveal talaga ng mensahe. Basahin muna natin yung ang topic ng title natin. Ang title natin ngayon is Love One Another. Hindi siya related sa mga nangyayari ngayon sa mundo, pero related siya sa atin. Yan, next. Sabi ng John chapter 13, verse 34 to 35, A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. Dito na lang ako titig. As I have loved you. Saan ba? Love you. That you also love one another. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. So, itong may kwento muna ako sa inyo. Si Juan Carlos Ortiz kasi, may sinulat siyang libro na ang title, Disciple. Tapos, doon sa sinulat niya, meron siya doon na experience na naisulat niya ron. Sabi niya, yung church daw niya educated, maraming alam, aral sa Bible, magagaling sila, pero kulang sila sa experience, sabi niya. Tapos marami rin silang mas marami rin silang mga nagagawang preaching sa isang linggo. Yung mga miyembro niya sa isang linggo nakakadalawa hanggang 3 silang preaching, 'di ba, na nagagawa nila, 'di ba, sa loob lang ng isang linggo. Ganun sila kagaling, pero kulang sila sa practice. Sabi ni Ortiz, yan, ni Juan Carlos. Tapos sabi niya, may napansin daw siya, di ba, dahil nga kulang sila sa practice, ang tatalino ng mga nandun sa loob, di ba, yung mga tinuturuan niya, ang gagaling, pero dahil nga kulang sila sa practice, may isang nawawala, di ba, yung pagmamahal, yung love one another. Sabi doon, isang beses nag-preach siya, nag-preach siya, tapos, ang sinabi niya lang, binuklat niya lang itong verse na to, sabi niya lang, love one another. Tapos umupo siya. Tapos nagtaka yung mga miyembro. Naghihintay lang sila. Tapos tumayo ulit siya. Tapos sinabi niya ulit, love one another. Ngayon sa pangalawang, tapos umupo ulit siya. Tapos kinabahan yung mga miyembro. Sasabi niya, magpipreach pa kaya si pastor? Sabi ng mga miyembro pala, magpipreach pa kaya si pastor? Kinakabahan na siya. Tapos tumayo ulit siya. Sabi niya ulit, love one another. Tapos umupo ulit siya. Tapos biglang may nasa unahan, sa first row, tumayo. Sabi niya, siguro sinasabi ng pastor natin na magmahalan tayo. Sabi niya gano'n. Sabi siguro, gustong iparating sa atin na mahalin natin yung bawat isa. Tapos alam niyo yung sabi nung lalaki na yun, sabi niya doon kay Ortiz, sabi niya, is there anything I can do for you? Sabi niya gano'n. Tapos sabi ni Ortiz, ulitin mo nga, is there anything I can do for you? Sabi niya gano'n. Tapos doon niya naisip, tapos meron doon umamin na isang lalaki, isang miyembro nila, na wala siyang pera, nagkukulang siya. Tapos may isang naglabas ng wallet. Sabi, sige, tutulungan na kita. Binigyan niya ng pera, di ba? Tinulungan niya. Tapos lumaon, nagkaroon na sa kanila ng, sabi rito, wait lang. Nag-uusap na sila, nagtatawanan na sila, nagpe-pray sila sa bawat isa, umiiyak sila, na nagbibigayan sila. Then after 6 months, nag-preach ulit si Pastor Ortiz ng patungkol sa ang team naman is love one another ulit. After 6 months, nag-preach siya. Tapos, kaka-preach ng gano'n. Naisip ko nga tayo, yung mga nasa dyan. Kasi di ba sila Pastora Mary, madalas sila talaga mag-preach ng patungkol sa love. Di ba, love one another, di ba, love God, di ba, papatungkol palagi sa love. Alam nyo ba, kaka-preach ng love dahil magagaling yung mga miyembro niya. Hindi lang nila alam yung patungkol sa love one another. Di ba? Kundi ginagawa na rin nila. Di ba? Amen? Kaya ganoon din po sa atin. Kaya tanungin mo yung katabi mo, kapag ikaw
Di ba? Pag bumalik tayo, di ba, nakapag-church na tayo ulit, kahit dito, di ba, laging tanong natin, is there anything I can do for you? Di ba? May magagawa ba ako? Di ba? Naiintindihan? Yun. Pero alam nyo ba, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung ano talaga yung ibig sabihin, kung ano ba, ito natatouch ako dito kasi, di ba tayo, hirap tayo magmahal ng kapwa? Sabi nga, naisulat ko nga, sabi, mahalin ang bawat isa o magmahalan. Masarap pakinggan, mahirap panindigan. Di ba? Tama ba? O nga, no, di ba? Sinasabi natin, uy, sabi ng Bible, love one another. Di ba? Pero, nahihirapan tayong gawin kapag may hate na tayo. Di ba? Kapag, ay, so galing ito, nakakaasar to eh. Nasaan na yung love? Di ba? Nawawala bigla. Kasi bakit? May iba't iba tayong klase. Di ba? May iba't iba tayong katangian. Maintindihan niyo yan. Sabi rito, a new commandment I give to you that you love one another. One another. Ikumpara niyo siya dun sa verse na, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Sabi ni Jesus, as I love you. Dun sa sa love your neighbor as yourself, ang kumikilos ikaw, sarili mo. Love your neighbor as yourself. Kung paano mo minamahal yung sarili mo, mahalin mo yung kapwa mo. Ganun yung pagmamahal. Pero sabi dito ni Jesus, bagong commandment, di ba? Mahalin mo yung kapwa mo kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. Kasi po tayong mga tao, nagfi-feel tayong mahalin mismo yung sarili natin minsan. Tama? Di ba, nagfi-feel tayo na, ay, minsan nadi-discourage ka, nalulungkot ka. Nawawalan ka minsan ng love sa sarili mo. Kaya ito sinabi ni Jesus, as I have loved you. Sabihin, yung pagmamahal na pinaparanas sa'yo ng Panginoon, yun yung ipaparanas mo sa kapwa mo. Diba? Dito mo makikita yung grace ni Lord. Dun sa kaibahan ng law. Yung law, sinasabi ni Lord, love the Lord your God. Diba? Love your neighbor as yourself. Diba? Law, ibig sabihin, batas. Pero ito, grace. Kasi bakit? Hindi tayo yung mag-e-effort. Yung pagmamahal ni Lord yung mag-e-effort. Amen? Diba? Makikita nyo rito na hindi pala mahirap magmahal. Kasi kung naramdaman mo yung pagmamahal ni Lord, madaling iparanas sa kapwa natin yung pagmamahal. Amen? Kasi bakit? Tayo mismo, na-experience natin yung pagmamahal ni Lord sa mga buhay natin. Kasi siya yung unang nagmahal sa atin, kaya tayo nagmamahal. Sabi rito, yan. So yan, ipaliwanag ko sa inyo. Sabi, what is love for one another? Love one another is one, no favoritism, sacrificing and self-denial. Pangatlo, serving one another. Yan. Game, simulan na natin. Maiksi lang to, pasensya na kayo sa PowerPoint. Hindi ako marunong gumawa. Basta pindot lang ako yan. Yan. Una, no favoritism. Yan. Dito talaga madalas nagkakaroon tayo ng conflict dito eh. Kasi may mga ugali tayo na minsan, ay, ito ano ko to eh, kaparehas ko to, sige. Body tayo, sige, love kita. Diba? Pero, tandaan nyo po, sabi ng diba, una, no favoritism. Ibig sabihin, dapat wala kang paborito. Kagaya rin siya ng verse kanina, doon ko na lang din siya kinuha, that you love one another. Kasi nga, alam nyo, ganito kasi yan. Alam nyo kung bakit sinabi ni Lord na one another, bawat isa o isa't isa, kasi yung bawat isa sa atin, may iba't ibang katangian. Bakit kaya hindi sinabing, love everybody, love everyone, love everything? Bakit kaya hindi? Kasi po, lahat tayo may pagkakaiba. Diba? May iba-iba tayong ugali. Hindi ko pwedeng, kaya nga pag tayo, diba, tayo mga Christian, ito yung nagiging problema natin. Halimbawa ako, ay, sige, gusto ko si Kuya Rowie kasi nagre-rix siya. Diba? Tsaka si parehas kami nagre-rix, tsaka ni Ate Risa. Ayoko kay Jerobe, Kojic lang gamit yun eh. Diba? Hindi ganon. May favoritism ka na nun. Kasi kung ano lang yung sa'yo, fit sa'yo, yun lang yung mamahalin mo. Hindi po ganon. Diba? Yung pagmamahal, tandaan ninyo, is no, yung love one another is no favoritism. Kasi madalas nangyayari sa atin, pag sinabi kasing diba, mahalin ng lahat. Ulitin, mahalin ng lahat. Parang ang general, no? Ang general niya. Pero pag mahalin yung isa't isa, specific siya. Di ba? Tandaan nyo, kung ikaw tayong mga Christian, minahal tayo ni Lord, specific. Kung ano yung pinakakailangan mong pagmamahal, yun yung binigay ni Lord sa'yo. Yun yung minute ni Lord sa buhay mo. Amen? Kaya tayo, ganun din yung gagawin natin sa kapwa natin kasi ganun yung ginawa ni Jesus sa atin.
Mamahalin natin yung kapwa natin. Sabi dito, let us love one another specifically. Di ba? Tandaan natin na specific yung pagmamahal na ibibigay natin kasi hindi tayo pare-parehas. Kaya dito mo makikita yung acceptance, yung pagtanggap sa kapwa mo. Na kahit ganyan yan, di ba? Ganyan talaga yan, tanggapin mo. Di ba? Huwag mong ipilit yung gusto mo na magbago ka, tanggapin mo, tingnan mo, makikita mo yung pagbabago niyan. Amen? Amen. Diba? Kaya, let us love one another specifically. Sabi nga rito, dahil tayo, iba't ibang klase mga tao, may joker, yan. May tahimik lang, may malambing, may makulit, may madaldal, may corny din. Diba? Diba? Ngayon, yung iba't ibang klaseng tao na yan, paano mo tatanggapin yan? O, halimbawa ako, corny ako. Sorry. Bawa ako. Corny ako. May tao, may humor. Halimbawa si Alfred, may humor siya. Paano ko siya tatanggapin? Diba? Paano niya ako tatanggapin? Ay, ayoko dyan kay JM, corny yan. Doon ako sa mga malulupit mag-joke. Diba? Di pa, ano kaya yung itsura kapag nagsama-sama lahat ng mga nagjo-joke? Diba? Puro kapag siguro abutin nyo. Diba? Pero kapag may corny, diba? Walang tatawa. Pero, kaya nga dito makikita na sa bawat isa talaga, may iba-iba tayo eh. Iba-iba yung katangian natin. Kaya nga tayo, body of Christ, iba-iba yung function natin. Kaya tanggapin natin yung bawat isa na kahit anong ugali niyan, hintayin mong magbago, huwag mong madaliin. Tanggapin mo lang siya, tinan mo, makikita mo yung pagbabago niyan sa buhay niya. Sabi nga rito, so maiksi lang naman tong mga sinasabi ko. Sabi rito, pangalawa, naintindihan na po yung love is no favoritism kasi nga madalas talaga sa atin yun yung nangyayari. Kung sino lang yung gumagawa ng mabuti sa iyo, sino lang yung maganda yung ginagawa sa iyo, sila lang yung mahal mo. Paano naman yung mga walang kakayanang magbigay sa iyo ng ganun? Diba? Paano mo sila tatanggapin? Paano mo sila mamahalin? Diba? Kaya dapat lagi po nating tandaan ay siguro di niya lang siguro ma-express, di niya lang siguro may pakita. Kaya papakitaan ko siya ng pagmamahal. Kasi alam nyo, isipin nyo maigi, kapag lahat tayo ganon, diba, lahat tayo nag-uunawaan, diba, nag-iintindihan, inuunawa natin yung bawat isa, yung mga sitwasyon ng bawat isa, hindi tayo magiging judgmental. Hindi tayo agad magsasalita sa kapwa natin, ay naku, ganito na naman si ay naku, napaka talaga niyan, chismosa, diba, lahat ng pangit na sabi mo na dun sa tao, diba, kasi dahil lang saan? Dahil hindi sa pag-unawa. Kaya dapat laging tanggalin natin sa mga isip natin na yung favoritism na kung sino lang yung gumagawa sa'yo ng mabuti, paborito mo, diba? Siya lang yung gagawa mo ng mabuti. Siya lang yung mamahalin mo as, diba? Kapatid mo sa Panginoon. Hindi. Kasi alam niyo ako, hindi na ako mahilig magsalita. Pero madalas nakikita ko. Diba nag-observe lang ako? Diba tumitingin lang ako? Pero ako nagsasalita. Pero madalas yun yung nakikita ko. Diba? Kaya nga dito makikita natin na na huwag nating hayaan na yung parang manaig to, di ba? Yung grupo-grupo, sila-sila lang kasi sila-sila lang close, sila-sila lang gusto nila, yan yung trip nila, ito yung trip nila, iba-iba yung trip, di ba? Parang ang pangit, di ba? Hindi natin nagagawa yung utos ng Panginoon. Tandaan nyo, bago to, sabi ni Jesus. May new commandment. Bago yan. Kasi iba na siya dun sa law eh. Iba na siya, di ba? Bago siya. Diba? May sinusundan na tayo na kung gaano tayo minamahal ng Panginoon, ganun din natin mamahalin yung kapwa natin. Amen. Next is sacrificing and self-denial. Sabi sa John chapter 15 verse 12 to 13, sabi dito, this is my commandment that you love one another as I have loved you. Greater has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Diba? Sabi ni Jesus, di ba, mahalin natin yung kapwa natin kagaya ng pagmamahal niya sa atin. Paano ba niya tayo minahal? Binigay niya yung buhay niya para sa atin. Ngayon, willing ka bang ibigay yung buhay mo para din sa katabi mo? Di ba? Alam niyo, mga kapatid, nakapanood na kayo ng sa teleserye. Di ba yung sa mga madalas sa mga teleserye, si babae tapos si lalaki nag-away. Tapos nag-walk out si babae, tapos tatawid ng kalsada, tapos titingin siya dun sa headlight ng sasakyan habang binubusinahan siya. Tapos si lalaki, itutulak siya, paplakda yung babae, tapos yung lalaki yung masasagasaan. Patay si lalaki. Tapos bubuhatin ni babae, bakit mo ginawa yun? Tapos sasabihin ng lalaki, kasi mahal kita. Diba?
Kasi mahal kita, tapos patay na. Tapos ang kwento. Di ba? Sino kaya may kayang gumawa nun sa atin? Kasi nga, alam niyo sa madalas sa magbabarkada dito mo makikita kung totoo yung kaibigan mo kapag may aso. Di ba? Kapag may aso, kapag yung kaibigan mo, di ba, tinapo yung aso at pinrotektahan ka, totoo mong kaibigan yan. Di ba? Pero kapag ikaw, pinasangga ka sa aso, tumakbo ka na. Di ba? Hindi yan. Diba, sino ganon? Ay, aso, may aso, pinasasangga ka dun sa aso, tumakbo ka na. Di mo totoong kaibigan yan. Di ba? Naiintindihan po, malalaman mo totoo, dapat po ang kapag ang pagmamahal sa kapwa natin sa bawat isa, binibigay natin talaga, willing tayo magbigay ng buhay. Mahirap talaga siya sa totoo lang. Pero dahil pinakita ni Jesus, di ba? Kapag binasa niya ng buo, yung chapter 13 tsaka yung chapter 15, mababasa niyo ron na si Jesus nagsiset siya ng example sa atin. Di ba? Na kung ano yung ginawa niya, ganun din yung gawin niyo sa kapwa ninyo. Amen? Amen. Sino ba yung example nitong ng ganitong klaseng si David and Jonathan? Diba? Kahit napapahamak si Jonathan, anong ginagawa niya? Pinagtatakpan niya pa si David. Diba? Pinoprotektahan niya. Kahit patay na siya nung tatay niyang si Saul, diba? Nagalit na sa kanya. Pero doon yung makikita na ganun yung totoong nagmamahalan. Diba? Yung willing kang ibigay yung buhay mo yan sa kapatid mo. Amen? Although si Jesus yung sinasabi talaga doon, na si Jesus ang nagbigay sa atin dahil siya yung nagbigay sa atin ng buhay. Pero sinabi pa rin ni Lord, kung paano kita minahal, ganun yung gawin mo sa kapwa. Diba? Kung nagbigay ako ng buhay, magbigay ka rin ng buhay. Diba? Naintindihan? Mabigat, parang isipin nyo, grabe naman, ang hirap naman ng pinapagawa nyo. Pinapagawa ng ni Lord sa atin. Parang naman nun, ang bigat. Pero yun yung totoo. Diba? Yun yung katotohanan na kailangan natin tanggapin sa mga buhay natin, na ganun talaga yung Christianity. Diba? Diba? Marami kang isasakripisyo, marami kang ide-deny sa sarili mo. Amen? Para lang maiparamdam sa kapwa mo yung pagmamahal. Amen? Amen. Wait lang ha. Yan. At sabi rito, diba? Ang sabi rito na madalas tayo, diba, na mga Christian, hindi natin na gigets yung meaning ng Christianity. Diba? Ang meaning talaga ng Christianity is to love. Diba? Kasi God is love. Tama? Diba? God is love. Diba? Sabi nga doon sa let us love one another. Diba? Yung kanta na, nalimutan ko yung For love is of God, and anyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Diba? Naintindihan po? Kaya dito nyo makikita, yung Christianity is patungkol siya palagi sa pagmamahal. Diba? Kaya nga, dito, matututunan talaga natin na pagtapos nito, diba, maiintindihan natin yung ibig sabihin talaga ng love one another. Amen? So sabi rito, mabilis lang to. Mabilis lang siya. Pero, sisiguraduhin kong, tatama sa mga puso natin. Sabi rito, pangatlo, serving one another. Sabi rin yung John chapter 13 verse 14 to 15, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Diba? Nagsiset si Jesus na example, even si Jesus, diba? Pinakita niya talaga na nagsiserve siya, diba? Sa mga anak niya. Diba? Sa mga tawag dito, sa mga naglilingkod sa kanya, sa mga disciple niya, hinugasan niya yung paa. Diba si Peter nga, Panginoon, maghugasan yung paa ko. Pero nung sinabi sa kanya ni Jesus na hindi ka related sa akin kapag hindi ka nagpahugas ng paa. Ano sabi ni Peter? Diba? Hugasan mo buo kagkatao ko. Diba? Hugasan mo yung buo sa akin. Diba? Ganun kasi bakit? Doon mo makikita na related ka sa kapwa mo. Mahal mo yung kapwa mo kapag nagsiserve ka sa kanya. Diba? Dapat paglingkuran natin yung bawat isa. No? Madalas kasi, minsan, nadadaan tayo sa mga authority, di ba? Nadadaan tayo sa mga, ay, ito leader to. Ay, ito, tawag dito? Engineer to. Di ba? Tawag dito? Minsan, nadadaan tayo sa mga posisyon na meron tayo pero, ang totoong sinasabi ng Bible, di ba? Serve one another. Paglingkuran natin yung bawat isa kung paano tayo naglingkod, nagpakita ang Panginoon na example. Sabi rito sa 1 Peter chapter 4 verse
as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Diba? Ano yung mga biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon is gamitin natin yan to minister, diba? Sa bawat isa. Kasi bakit? It is impossible to serve God without serving one another. Diba? Imposible po na sabihin mo maglingkod ka sa Panginoon pero hayahay yung buhay mo. Hindi ka man lang nagsiserve. Hindi ka nakikita ng mga tao na talagang tumutulong sa kapwa mo, minamahal yung kapatid mo, pinaglilingkuran yung kapatid mo. Diba? Imposible po. Kasi bakit? Magmamanifest yung pagmamahal ng Panginoon, ay pagmamanifest yung pagmamahal natin sa Panginoon kapag pinapakita natin sa kapwa natin na naglilingkod tayo sa bawat isa. Diba? Pinaglilingkuran natin yung bawat isa. Kaya nga, lagi niyong tatandaan, kapag bumalik tayo o nakapag-church tayo o kaya dito mismo, is there anything I can do for you? Diba? Kaya nga, pag may bago, halimbawa, may mga taong lumunta rito, well, it's the anything I can do for you. Diba? English, diba? Eh, kaso di nakakaintindi ng English nung kausap mo. Diba? Tagalogin mo na lang. Diba? Sabihin mo na lang, may magagawa ba ako para sa'yo? Diba? With gladness, diba? Di yung, there's anything I can do for you. Diba? Wala ka man lang, dapat with gladness, diba? Dapat pakita talaga natin sa bawat isa na mahal natin ang bawat isa. Kaya nga, tandaan natin, ang paglilingkod sa kapwa, hindi natin to ginagawa para lang sa sarili natin. Para lang mapakita sa mga tao, uy, naglilingkod ako sa kanya. Diba? Ay, pinaglilingkod ko yung bawat isa. Para lang sa paningin ng mga tao, maging mabait ka. Diba? Hindi po. Dapat po hindi ganun yung isipin natin. Isipin natin dahil, ay, naramdaman ko talaga yung pagmamahal ng Panginoon eh. Talagang nakita ko kung paano naglingkod yung Panginoon na nandito siya mundo. Nagpakita siya ng example sa amin kung paano gagawin namin. Diba? Kaya ganun din yung gawin natin. Diba? Alam niyo, kasi totoo nga, grace talaga to eh. Diba? Grace yung pinakita talaga ng Panginoon. Kasi bakit? Hindi na tayo dedepende sa sarili nating kakayanan na magmahal eh. Diba? Dedepende na tayo sa pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung pagmamahal ng Panginoon, nasa iyo na. Diba, nasa atin na naramdaman na natin, naranasan na natin, alam na natin yung pagmamahal ng Panginoon. Diba? Ang kailangan na lang is i-apply natin. Diba? Sa bawat isa. Ipakita natin sa bawat isa. Iparamdam natin sa bawat isa. Huwag natin nahiyaan, diba? Hindi natin alam kung ano yung sitwasyon ng bawat isa. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Diba? Dahil lang sa ipinakita mong paglilingkod sa kapwa mo, pwede siyang ma-encourage, pwede siyang lumakas, diba? Pwede natin siyang matulungan. Amen. Sa pamamagitan ng mga paglilingkod natin sa kapwa natin. Yung paglilingkod sa kapwa, hindi naman yung kagaya ng, hindi naman siya laging, parang ipapakita mo sa maraming tao. Yung sa mga simpleng pagpipray sa kanila, yung simpleng pag-aabot ng tulong sa kanila, pagtatanong sa kanila na kamusta ka na, diba? Nakaka-touch kaya yun. Diba? Yung may magtanong sa'yo na out of nowhere, diba? Biglang sasabihin sa'yo, uy, kamusta ka na? Diba? Miss ka na namin. Diba? Sana yung mga ganong salita nagiging totoo sa mga buhay natin. Diba? Nagmamanifest. Yung sinasabi natin sa kapwa natin na, namimiss ko na yung church. Diba? Gusto ko na kayong makita. Diba? Gusto ko na ulit makasama kayong mag-worship. Pero pag nakita-kita kayo, diba? Pag nakita-kita na, parang wala lang, bago. Ay, siguro iniisip ng iba. Ay, siguro, siya na naman. Ito na naman, balik na naman sa dati. Diba? Siya na naman ulit yung makikita ko palagi. Dapat po hindi ganun. Dapat baguhin na po natin yung kaisipan na yun. Dapat, wow, panibagong bubuo na naman kami ng panibagong magandang memories. Diba? Kaya tandaan niyo mga kapatid, isipin mong maigi, dyan sa katabi mo na yan, ilan yung memories na naibigay mo dyan na maganda? Diba? O tayo mga nandito, mas marami, mas natatandaan natin yung mga bagay na hindi maganda. 'Di ba? Na nagawa ng kapwa sa atin, 'di ba? Kaya ako, alam niyo, naisip ko, sabi ko, habang ginagawa ko to, sabi ko, bigla ko na-realize sa sarili ko na, halimbawa, kay Kuya Rowie, kay Ate Risa, sa madalas ko nakakasama, Radyo Rowie, ilang kaya yung moment, 'di ba, na mas masaya yung nangyari sa amin kaysa sa nagkatampuhan, nagkainisan. Diba? Ilang kaya? Diba? Ano pa yung mas marami o ano yung mas matimbang sa puso mo? Diba? Na nangyari? Yung masaya o yung pangit? Diba? Yung hate o yung anger?
Diba? Tandaan natin, lagi dapat kalimutan natin palagi lahat ng mga pangit na bagay. Lagi natin tandaan yung mga magandang bagay na nagawa ng kapwa natin. Kasi alam nyo, ang problema ng mga Kristiyano ngayon, isang beses lang magkamali ang isang tao, ayun na yung matatandaan sa kanya. Diba? Mahirap nang baguhin kasi tao tayo eh. Ayun talaga yung prinsipyo ng mga na itatak sa atin, pangit yung nagawa yan. Hindi na malilimutan yan. Diba? Mahirap nang kalimutan. Pero kung mas madali pang kalimutan yung mga bagay na magaganda, diba? Mas madali pa natin nalilimutan. Pero kapag madalas natin naaalala, ay, kahit ganyan yan, ganito yung nagawa niyan. Diba? Kahit ganyan yan, talagang ganito siya. Na alam niyo ako, sa totoo lang, pinractice ko yun. Diba na, huwag kong isipin yung mga pangit na nagawa niya, diba, ng mga kapwa natin, diba, yung mga pangit na nasabi, diba, mas pinipili ko na lang alalahanin na, intindihin, na, siguro, patuloy ka pa, pinapalawak mo yung kaisipan mo, siguro ganito lang, siguro, lagi kang may siguro baka ganito lang, diba, lagi tayo nag-uunawaan. Amen. Kasi alam niyo kung bakit, pag hindi tayo nagmahalan, diba, yung bagong utos ng Panginoon, ni Jesus, hindi natin magagawa. Ibig sabihin, hindi mo naranasan yung pagmamahal ng Panginoon. Di ba? Kasi yun yung sinabi niya eh, di ba? Kung paano kita minahal, ganun yung gawin mo sa kapwa mong pagmamahal. Pero pag hindi natin nagawa yun, ibig sabihin, hindi natin naramdaman yung pagmamahal ni Lord. Yung pagmamahal, tandaan nyo, bold siyang ginagawa. Di ba? Si Jesus, bold niyang ginawa. Di ba? Talagang with boldness. Kasi bakit? Talagang buong buo. Diba dapat ganoon din with boldness, diba? Huwag tayong mahiya. Minsan na lang ko, naiintindihan ko yung iba rito, na nahihiya lang kayo, kasi ganoon din ako eh. Madalas hindi ko ma-express, gusto ko talaga siyang i-appreciate eh. Diba? Naalala ko si Jorobe, bigla siya nag-chat sa akin, di talaga ako ganito eh. Pero nagulat ako, praise God. Kasi bakit? Kailangan natin ng boldness para iparamdam yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Hindi pwedeng nahihiya talaga ako eh. Nahihiya ako. Yung simpleng appreciate lang, sa kapwa mo, malaking encouragement na yun. Diba? Mararamdaman niya na mahal mo siya. Diba na mahalaga siya sa'yo. Amen? Kaya dapat lagi tayong, lagi natin itatak sa ating mga isip yung love one another specifically kasi hindi talaga tayo pare-parehas. Diba? Yun yung pinakitatak natin sa mga isip natin na kapag hindi mo gusto yung ginagawa niya, tanggapin mo. Diba? Matuto kang, alam niyo yun, i-appreciate yung mga bagay na magaganda sa kanya pa rin. Kahit ganun siya. Kasi pag pray mo lang, magbabago din yan. Alam nyo, sa pagbabago sa mga kapwa, huwag kayong mamroblema. Kasi ako mismo na-experience ko yan. Na one day, di ba, magugulat ka na lang, bago na yan. Isang umaga magugulat ka, makikita mo, wow, na-realize niya rin sa wakas. Di ba? Ako, mga kapatid, ako na-realize ko. Ako, sa totoo lang, sinabi ko yung kay kuya kanina, biglang isang araw, isang umaga, pagising ko, parang, grabe, ang sarap sa pakiramdam, na natapos lahat, parang, naisip ko, bago ulit, na umaga, panibagong, parang alam niyo, tinanggal ni Lord lahat ng mga pangit na mga bagay. Parang, sinasabi ng Panginoon na, ito na, diba? Ito na yung araw na to. Dito na. Kumilos na, ito na yung time, para ipakita sa kapwa natin, diba? Na mahal natin yung bawat isa. Huwag nating alam nyo, ako na-realize ko nga, iksi lang pala talaga ng buhay. Sobrang iksi lang. Kasi, alam nyo, pagising ko kayo ng umaga, natatawa ako sa sarili ko. Naalala ko lahat ng mga nangyari sa akin ng mga, itong mga dati, mas nagulat ako, grabe, ang bilis ng panahon. Samantalang dati, senior high lang ako. Diba? Pumapasok ako. Nakaka-amaze. So, bigla akong naalala, oo nga, nasulit ko yung panahon nung bata pa ako na naglalaro ako, nasulit ko. Yung time na nagka-text, nag-jolly, nasulit ko talaga. Yung paglalaro ko dati nung bata pa ako. Ngayon, tanggapin natin yung katotohanan sa Christianity. Na tayo, mga Christian tayo, ang gawain natin is magmahal. Tama? Ngayon, yung binigkalob sa atin ng Panginoon na mahalin yung bawat isa, gawin natin treasure yan. Diba? Ipakita talaga natin, sulitin natin. Diba? Sulitin natin yung pagkakataon na nakikita mo pa yung kapatid mo sa Panginoon. Sulitin natin, diba? Na nandiyan pa siya para iparanas yung pagmamahal ng Panginoon. Alam niyo, nung naisip ko na maiksi lang talaga yung oras, sabi ko hindi ko na ilalaan yung oras ko para sa mga hate, para sa mga
sa mga tao doon, sa mga discouragement na yan. Oo, darating yan, pero dapat mas ma-major pa rin yung pagmamahal sa kapwa. Wala ko na-realize yun. Di ba? Sa isip ko. Kaya ito, tandaan nyo sa conclusion. Sabi rito, naisulat ko, sabi, let us love one another, serve one another, comfort one another, encourage one another, strengthen one another, so we may see the heaven together. Di ba? Amen? Amen. Tulungan natin yung bawat isa para pare-pares tayo makita natin yung langit. Amen? Kasi kapag hinayaan mo yung kaibigan mo, yung kapatid mo sa Panginoon, hindi mo tinulungan, hindi mo in-encourage, hindi mo pinalakas yung loob niya, hindi mo minahal yan. Diba? Tingin mo, pupunta na langit yan. Maraming pwedeng maisip yan. Pwede niya magpakamatay, pwede niya sirain yung buhay niya, pwede niyang gawin lahat ng gusto niya. Pero pag in-encourage mo yan, pinalakas mo yan, sa pamamagitan ng pagmamahal ng Panginoon na naranasan mo, makikita natin yung langit, diba? Together. Amen. Amen. So, yun lang po.